Ayan, good evening. So, eto na nga guys, kasi hindi tayo nakokompleto sa webinar natin. Hindi na naman tayo nakokompleto sa meeting natin. Kaya, nag-video na lang ako para maintindihan nyo kung ano ang mga informasyon na gustong i-share sa atin ni Kasagana ka regarding Security, Shelter, and Safety Program. Yan. So, meron sila ditong title. Ang title, ang komunidad na handa at ligtas sa sakuna. Wastong kaalaman sa pagtutulungan, susi sa kaligtasan. So, yan. So, eto na nga po. Hindi ko na patatagalin pa. Bibilisan lang natin tong video na to. So, eto po. Eto yung kalagayan ng Pilipinas sa usaping disaster. Ito yung risk profile ng Pilipinas. Sabi dito, ano daw yung nagiging factor para ang masabing ang isang lugar o ang isang bansa ay may risk sa sakuna or ano ba tawag dito? Disaster, yan. So, ito daw. Una, i-check natin or i-determine natin kung ano yung kalagayan ng lokasyon natin. Sabi dito, ang Pilipinas ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire. Sa karagatang Pasipiko na kung saan ay mayroong halos 70% na bulkan ang aktibo sa bansa. Kaya, nagdudulot ng madalas na pagyanig sa lupa at sa ilalim ng karagatan. So, tayo daw ay nasa ilalim ng Pacific Ring of Fire. So, ibig sabihin, tayo ay napapalibutan ng sangkatutak na bulkan. Yan. Sunod, yung klima. Sabi dito, ang pabago-bagong temperatura at klima dahil sa may matataas at mabababang pook sa Pilipinas depende sa kung saang rehiyon ka nabibilang. Tulad dito sa atin, dito sa Calabarzon, madalas tayo dito ay may tag-init lang, tag-araw, 'di ba? At saka tag-ulan. Merong ibang parte ng Pilipinas katulad sa Baguio, sa Mountain Province, kahit tag-init, malamig sa kanila, 'di ba? Kasi nasa mataas silang parte. So, 'yan. At syempre, yung weather o yung panahon. 'Yan. Nasa may humigit kumulang 20 bagyo ang bumibisita sa bansa kada taon. Diyos ko, 20 na bagyo ang bumibisita. So, ito po yung track subtropical cyclones in the Western North Pacific period simula 1948 hanggang 2010. Ayan. So, ayan, makikita nyo dyan, makikita nyo sa ating sa ating video. Yan, sa Pilipinas po yan. So, tropical cyclone frequency using 1 degree by 1 degree simula 1948 to 2010. Yan. Ito po yung sample ng hydrometeorological o panahon o klima sa atmosfera, hangin at katubigan. Yan. Ang geological naman, ito ay ang hydro, kadalasan ito ay yung bagyo. Yan. So, ang geological hazards naman, ito yung paggalaw ng lupa. So, ano yun? Yung paggalaw ng lupa. Syempre, earthquake. Yung lindol. Yan. Sa World Risk Report ng 2021, ang Pilipinas ay pang 8. Yan. Ito ay based dun sa exposure natin, susceptibility, coping capacities, and adaptive capacities. Yan. Tayo ay pang-8 sa World Risk Report ng 2021. So, tayo ay pang-8 sa pinaka
delikadong bansa kapag ka tinatamaan ng disaster. Yan. So, ito po yung sample ng hydrometeorological phenomena. Yan. Flood. Yan, ito, flood. Ito po, baha. Landslide. Siyempre, pagka dire-diretso ang pag-ulan, lumalambot ang lupa. So, landslide. So, mali yung, natin, yung perception natin na si landslide ay sa geological. Siya po ay nasa hydrometeorological. Ibig sabihin, ang cause niya ay yung malakas na pag-ulan or dire-diretsong pag-ulan. Basta may tubig, hydro nga yan, 'di ba? Storm surge, yan, yung tsaka typhoon. Yan. Next, eto naman po yung geological phenomena. Yung volcanic eruptions, yan. Ito ay Mount Pinatubo yan noong 1991. At saka earthquake o paglindol. Ito naman ay yung sa Bohol noong 2013. Ayan. Next, earthquake. Ano ba ang definition ng earthquake? Ang earthquake o lindol ay mahina hanggang sa papalakas na paggalaw o pag-uga mula sa ilalim ng lupa. Yan. So, dito merong parang drawing kung saan pinapakita dito kung paano ang paggalaw ng lupa. So, sabi dito, tayo ay may 300 na bulkan. Sa mga ito, 24 ang aktibo at 27 ang potensyal na maging aktibo. Diyos ko, ang dami. Sa nakalipas na 400 na taon, nagkaroon na ng mahigit na 170 na pagputok o eruptions. 400 years, well, magandang number na yon. In 400 years, 170. So, ang dami palang aktibong bulkan sa atin. Ibig sabihin, dun sa 300 years na yon hanggang ngayon, meron tayong 24 na aktibong bulkan. So, ibig sabihin, sa pag-aaral na pwede silang, anytime pwede silang, or madalas sila yung pumuputok o yung paulit-ulit na nag-i-erupt. Tapos meron namang 27 na potential. Yung matagal nang hindi pumuputok pero may posibilidad na pumutok. Ayan. Next, bibilisan lang natin. Alam ko hindi kayo mag-ano. Yan, types of natural earthquakes. So, meron po tayong tectonic earthquakes produced by a sudden movement along faults and plates boundaries. Yan. So, volcanic naman, ito yung paggalaw. Earthquakes produced by movement of magma beneath volcano. So, yung tectonic, ito po yung paggalaw ng lupa. Yung paggalaw ng surface sa ilalim ng lupa. Yan. Dahil sa mga fault line. Yung mga naalala nyo yung mga East Valley Fault, West Valley Fault, yung mga ganun. Ang volcanic naman po, ito yung paggalaw ng lupa dahil sa paggalaw ng magma mula sa mga bulkan. Yan. Earthquakes hazards, ground rupture, ground shaking, liquefaction, landslide, and tsunami. Tsunami po, nagkakaroon ng tsunami kapag mayroong paggalaw ng lupa mula sa ilalim ng dagat. So, yun. Kaya, nagpo-produce siya ng isang malaking alon na tinatawag na namin tsunami. Nating tsunami. Landslide, of course, yung nangyari dun sa Hyatt Hotel. Yan, di ba? Yung sa Hyatt Hotel pala, yun yung liquefaction. Yan. Yung kung saan, parang nalusaw na yung isang building, di ba? So, landslide, yan yung mga pagguho ng lupa. Yan. So, ground shaking, of
course, yung paggalaw ng lupa and ground rupture or yung pagbibiyak-biyak ng mga lupa. Yan. So, ito, meron ditong graph kung saan may mga barangay na nag-traverse by the Valley Fault System. So, ang Quezon City, ito po yung nasa West Valley Point, yan. Ang Quezon City, Marikina, Muntinlupa, Makati, Pasig, Taguig, San Jose del Monte, Bulacan, Doña Remedios, Trinidad, Bulacan, Norsagaray, San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Laguna po lahat yan, Cabuyao, Calamba, General Mariano Alvarez, Cavite, Carmona, Cavite, at Silang, Cavite. So, tayo, nasan daw tayo? Tayo ay nasa East Valley Point. Fault pala. So, ang San Mateo, ang naandyan ay, ang dinadaanan ng East Valley Fault ay Ampid 1, Dulong Bayan 2, Ginayang, Gitnang Bayan 2, Malanday, Mali, at Santa Ana. Yan. So, sa Rodriguez Rizal naman, ang dinaanan dyan ay Burgos, Macabod, San Jose, San Isidro, San Rafael, at San Rafael sa Rosario. So, wala namang silangan. Very good. Yan. Tapos, mula sa gawa ng tao. So, ano naman yung mga disasters na mula sa gawa ng tao? Armed conflict. Ibig sabihin yung mga terrorism. Yan. Yan yung mga disaster na gawa sa, mula sa gawa ng tao. Next, waste disposal. Yung mga oil leaks, ganyan, yung mga pagtatapon natin ng mga basura sa mga tubigan, yan. Oil spill, yan, yun nga. Fire, sunog. Minsan kasi ang sunog, sabi nila aksidente, pero yung iba dahil sa kapabayaan. Yan. At motor vehicle accidents. Yan yung mga disaster mula sa gawa ng tao. Sa kalakhan, madalas tayong tamaan ng bantang panganib tulad ng bagyo at lindol, dulot ng kalikasan dahil sa ating lokasyon at pisikal na katangian. Yan nga po yung sinasabi natin kanina na factor kung bakit madalas ang isang bansa o ang isang lugar ay tinatamaan ng mga disaster. Sa pagsusuma, ang Pilipinas ang isa sa mga bansang pinakatinatamaan ng disaster sa buong mundo. Dahil sa kanyang pisikal na katangian, ang kinalalagyan nito sa mundo, siya ay nakalantad sa iba't ibang uri ng panganib gaya ng bagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan, tsunami, landslide o pagguho ng lupa at El Nino. Grabe, ang dami. So, yun na nga. Ayan. Di ba ang bilis, di ba? So, lipat naman tayo sa climate change. Ayan. So, ito, ayan. Sa climate change, ito ay may kaugnayan pa rin sa ating kaalaman o kahandaan sa disaster risk reduction management. Yan. So, ito naman ay community-based education session on climate change. Dapat to kasi pinag-uusapan natin para kung may mga tanong kayo, diba, masasagot namin. Kaya lang kasi, dahil nga tayo ay mga busy at hindi tayo naiipon sa webinar at saka sa meetings, kaya nag-isip ako ng paraan para ma-inform kayo regarding this na gustong ipahatid sa atin ng kasagana. Ayan. So, ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa climate change. Layunin ng topic na ito ay maipaunawa ang kahulugan ng climate change, kasalukuyang climate change trend sa Pilipinas na mga sani at epekto nito. So, ano nga ba ang climate change? Sabi dito, ito ang pagbabago ng klima sa nakasanayan nating temperature. Ngunit dahil sa gawain ng mga tao, ito ay nagbabago at dahil na din sa dulot ng global warming, na sobrang pag-init ng ating mundo. Sa ang pagbabago ay tipikal na tumatagal ng mga dekada o higit pa at maaaring bunga ng kalikasan or ng gawa ng tao. Yan, sa pagtaas ng temperatura ng mundo dulot ng greenhouse effect,
So, ito yung natural greenhouse effect kung saan yung solar radiation ay pumapasok sa ating mundo. Tapos, marami din yung re-radiated heat na lumalabas. Yung ibig sabihin, yung heat pumapasok pero lumalabas din siya sa atmosphere natin. So, ang nakukuha lang natin ay yung necessaryong kailangan ng ating mga katawan, ng mga halaman, ng ganyan. So, sa human-enhanced greenhouse effect, pumapasok ang solar radiation, tapos konti na lang yung heat na lumalabas sa space. So, ibig sabihin, na-stuck lang siya dun sa atin, sa surface natin sa mundo. So, ang pagtaas ng temperatura ng mundo, tulad ng greenhouse effect, dahil sa mga greenhouse gases ay hindi nakakalabas ang init sa atmosphere. Kaya, mas lalong umiinit ang mundo na siyang nagdudulot ng global warming. So, saan kaya galing ang greenhouse gases. Shoot muna. Galing daw sa methane or sa tapunan ng basura or dumi ng mga hayop. So tayo kasi, since ang ating bansa ay karamihan subdivision na, di ba? So, or kaya yung mga spaces natin, mga open spaces natin ay binabahayan na din. So, wala na yung mga pinanggagalingan ng mga methane ay hindi na natin tulad ng dumi ng hayop at saka ng tao ay hindi na natin nagagawang ilubog sa lupa and then ma-recycle natin. Yung iba doon, tinatapon na lang natin kung saan, di ba? Or isinasama natin sa basura. Katulad ng mga pupo ng mga baby na nasa diaper, di ba? So, nasa basurahan lang yon. So, carbon dioxide, paggamit ng fossil fuels gaya ng oil, gas, at coal. Kaya nga, ang pag-uuling ay minimize na dito sa Pilipinas. Meron nga itinuturo ako nun sa barangay, yung paggamit ng uling mula sa mga hindi na ginagamit na papel. Yan. Hindi siya masyadong mausok. Tapos, nitrous oxide or yung pagputol at pagsusunog ng mga puno at chemical na pataba o pesticide at iba pa. Yan. Yan. Sinabi ko na nga to. Yan. May iba pang gawain. Maging sa bahay. Yan. Na pinanggagalingan din ng greenhouse gases natin. Ito yung pag-uuling. Yan. Yung, ano bang tawag doon? Yung pagpuputol ng puno, tapos sinusunog din doon. Kaingin. Pagkakaingin. Yan. Tapos, paggamit ng gasera, o yung mga ilawan natin na ginagamitan ng gas, yan. Tapos, yung tela lang yung ginagawang yung sinisindihan, yan. At pagluluto sa kahoy. So, yun palang mga yun na cause din ng greenhouse gases. Ang pagtaas na kabuang temperatura ng mundo ang pangunahing dahilan ng climate change. So, ulit-ulit naman to. Ano-ano ang mga epekto ng climate change? The world's dependence on fossil fuels have brought us the biggest environmental crisis in history. So, coal skills. Ano ba yung mga fossil fuels? Yun nga yung mga galing yung mga ginagamitan ng uling or yung mga kinukuhaan natin ng energy na ginagamitan ng pag-uuling or pagsusunog ng coal or ng mga kahoy na inuling, yung mga ganon. So, ayan. So, ito yung yung drawing dito, sabi, ito nga po, yung global surface temperature. 1.1 degrees Celsius since 1850 to 1900. Yan.
shifting of climate zones, tapos ocean warming and acidification. So, pagka may acidification sa ating mga ocean, nasisira yung mga bahura natin o yung mga, anong tawag doon, kuya? Yung, oo, yun na yun. Tapos, sea ice extend, glaciers, permafrost. So, yung sa ibang bansa naman, mabilis yung naiiba yung panahon ng tutunaw ng yelo. So, sea level, pagka mabilis na tunaw ang yelo, syempre tumataas ang ating sea level kasi nagiging tubig na sila, 'di ba? Ito ang masasabing epekto, global surface temperature or ay pataas. Yung shifting of climate zones pataas. Ocean warming and acidification pataas. Yung sea ice extend, glaciers, permafrost pababa. Or yung nalulusaw ang yelo na nagiging sanhi ng pagtaas ng sea level. O yun na nga yung sinabi ko kanina. Tubig dagat na siyang makakaapekto sa pagkawala o pagkalubog ng mga kapatagan at precipitation. Pataas na pagbabaha sa ibang lugar. So, yun, nakita natin yun kanina sa graph yan. Mula taong 1950, ang patuloy na paglala ng climate change ay nagre-resulta sa masamang epekto nito sa panahon, ekonomiya at iba pang mga aspeto ng buhay sa kasalukuyan. At ngayon ay tinatayang nakaranas ng halos 1 degree Celsius na pagtaas pandaigdigang temperatura ayon sa datos ng NASA GISS. Mukhang maliit man na numero pero hatid nito ay di magandang epekto sa ating mga kagubatan, karagatan, mga hayop, halaman at pati sangkatauhan. Maliit lang yan, 1 degree Celsius. Pero sa pagdaan ng panahon, di ba? Imagine 1950 pa yan, tumataas na yan. Di ano na yan ngayon kasi 2023 na tayo, di ba? Epekto ng climate change sa urban communities. Pollution sa hangin, tagtuyot, kakulangan sa pagkain. Actually, minsan na natin yan. Ngayon, 2020, 2023, nararanasan na natin yan. Matinding pagbuhos ng ulan at pagbaha nung nakaraan lang, di ba, 2 linggo, inuulan tayo, dire-diretso. Warmer temperature, more warm days, more warm nights. Naalala nyo yung summer na may pasok, nagduduguan ang mga ilong ng mga estudyante dahil mainit ang panahon. Yan. Sa kalusugan naman, pagtaas ng mga kaso ng sakit na bunga na may kinalaman sa panahon, kagat ng mga lamok, insekto, parasitiko, sakit sa pulmon, dengue, 'di ba? Malaria, yan yung mga sa natin, kakulangan sa tubig, El Nino, extreme hot or heat waves, tropical cyclones category 3 to 5, super typhoons or storm surge. Grabe, nakakatakot na. Sana ma-realize na ng mga tao ang nakakatakot na epekto ng climate change, 'di ba? Ang typhoon naman daw sa Pilipinas, more intense, more rain, unpredictable, at saka maraming storm surge. Yan. So, yung mga storm surge, wala pa nga yung bagyo, pero ayan na. Inaano na tayo. Tawag dito, niyayanig na tayo ng bagyo. Yan. O, naaapektuhan na tayo. Bawat malubhang bagyo na magdadaan sa atin ay may bakas ng climate change. Dahil hindi natin mapipigilan ang pagbabago ng klima, dapat tayong matutong umangkop at magbago ng ating mga paraan upang ang mga negatibong epekto nito ay mabawasan at maging bentahe ang positibong epekto nito. So, hindi porket meron ng climate change, magsasettle na tayo, ay climate change, ayan na. Siguro, sabi nga dito, dapat matuto rin tayong magbago ng sistema natin, tulad ng
yung pagsusunog natin ng mga basura natin. Nakakaano yan, nakakadagdag yan sa air pollution, 'di ba? Yung pagkakaingin, pag-uuling, yan. So, dapat yung mga ganon, o yung, tapos matuto na rin tayo ng waste segregation, 'di ba? Kasi, yung ating mga landfills, sooner or later, wala nang landfill. So, hindi na hakutin ang basura natin if not segregated. So, ngayon pa lang, kasi 'di ba malaki na ngang factor yung mga landfills natin para dun, dahil kaya tayo nagkakaroon ng climate change. So, darating ang panahon, magkakaroon ng idea ang gobyerno na isasara ang mga landfills at matutuluyan ng maging solid, magiging isang material recovery facility ng mga landfills natin. So, hindi na sa hakutin ng mga basura if not segregated, 'di ba? So, dapat ngayon pa lang nag-aaral na tayo kung paano 'yun. So, ayan, I hope guys, meron kayong natutunan sa akin. So, sana pakinggan nyo tong video ko, panoodin nyo, and then selfie po para sa kung habang nanonood kayo ng video, para naman sa attendance natin. Ayan, maraming salamat sa inyo. Bye guys, and ingat tayong lahat.